Breaking news! Nagpadala na ang Amerika ng 2,500 Marines para sa posibleng ground operation laban sa Iran. Ito ay kasunod ng madugong pag-atake ng Iran sa base ng United Kingdom at Amerika sa Diego Garcia. Dahil dito, tila hindi na rin nananahimik ang UK. Pinayagan nito ang Amerika na gamitin ang kanilang mga base militar upang bombahin ang mga target sa loob ng Hormuz Strait. Isa itong napakadelikadong hakbang na tiyak na magtutulak sa pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. At hindi lang yan, plano umano ni Donald Trump na tuluyang sakupin ang Kharg Island para sa pilitang buksan ang mahalagang daanan ng krudo. Samantala, ang Natanz nuclear facility ng Iran ay iniulat na wasak matapos ang pinagsamang pambobomba ng Amerika at Israel. At nagbabala pa ang Israel na may susunod pang mas matinding pag-atake. Panoorin ang nakakapaninding balahibong mga pangyayari ngayon sa Iran. Mga kahistoryador, ang pagpapadala ng Amerika ng 2,500 Marines. Sa mundo ng militar, kapag nagpadala ka ng mga Marines, hindi lang ito panakot. Ang mga Marines ay tinatawag na Expeditionary Force. Sila ang mga unang sumasabak sa lupa, ang mga unang bumababa sa baybayin, at ang mga unang nakikipagbakbakan ng harapan. Ang pagpapadala sa kanila ay isang malinaw na hudyat na ang Amerika ay handa nang pumasok sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Hindi na lang ito missiles mula sa malayo. Ito ay plano para sa isang direktang gyera sa lupa. Bakit ba umabot sa ganito? Ayon sa ulat mula sa military.com at CNBC, ang Iran ay nagpakawala ng mga missile laban sa Diego Garcia. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Diego Garcia ay isang maliit na isla sa gitna ng Indian Ocean na kontrolado ng United Kingdom pero ginagamit ng Amerika bilang isang napakalaking base militar. Ito ang unsinkable aircraft carrier ng Amerika. Dito nakaparada ang kanilang mga dambuhalang B-52 bombers na kayang magdala ng mga bombang nuklear o mga bunker buster na bomba. Noong tamaan ito ng Iran, tinamaan nila ang sentro ng operasyon ng Amerika sa rehiyon. Bagamat sinasabi ng ilang ulat na hindi direktang tinamaan ang mga pinakaimportanteng gusali, ang mensahe ng Iran ay malinaw. Kaya naming abutin ang kahit anong base nyo, kahit gaano pa kayo kalayo. Oo, dahil dito, ang United Kingdom ay hindi na rin nanatiling manahimik. Sa ilalim ng kasunduan nila sa Amerika, pinayagan na ng UK ang paggamit ng kanilang mga base militar para sa direktang pambobomba sa mga target sa Hormuz Strait. Ang Hormuz Strait ang pinakaimportanteng daanan ng barko sa buong mundo. Dito dumadaan ang halos 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Kapag hinarangan ito ng Iran, magkakagulo ang ekonomiya ng lahat ng bansa, kasama na ang Pilipinas. Ang pagpayag ng UK ay nangangahulugan na ang buong puwersa ng Western Alliance ay nakatuon na ngayon sa pagpuksa sa kakayahan ng Iran na kontrolin ang dagat. Kaya naman dito na pumapasok ang napaka-kontrobersyal na plano ni Donald Trump. Ayon sa ulat ng Axios, may mga plano na ang administrasyong Trump na sakupin ang Kharg Island. Oo, para sa inyong kaalaman, ang Kharg Island ang sentro ng export ng langis ng Iran. Halos lahat ng langis na ibinebenta ng Iran sa ibang bansa ay lumalabas sa islang ito. Ang plano ni Trump ay hindi lang basta bombahin ito, kundi sakupin ito ng mga sundalo. Sa madaling salita, gusto nilang kontrolin ang gripo ng langis ng Iran. Ito ay isang matinding hakbang na tinatawag sa militar na decapitation strike sa ekonomiya ng isang bansa. Kapag nakuha ang Kharg Island, mawawalan ng pondo ang gobyerno ng Iran para tustusan ang kanilang militar at ang kanilang mga proxy na grupo sa Middle East. Ngunit ang kapalit nito
ay isang napakadugong labanan dahil tiyak na ibubuhos ng Iran ang lahat ng kanilang lakas para ipagtanggol ang islang ito. Maliban dyan mga kahistoryador, isang malaking pagsabog din ang napaulat sa Natanz. Ang Natanz ang pinakasikat at pinakaimportanteng nuclear enrichment facility ng Iran. Dito nila ginagawa ang mga materyales na kailangan para sa isang nuclear bomb. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency at Le Monde, ang Natanz ay muling tinamaan ng pinagsamang atake ng Amerika at Israel. Ang pag-ataking ito ay hindi lamang gawa ng mga hacker o cyber warfare. Ito ay isang pisikal na pambobomba na nagdulot ng malaking pinsala sa mga centrifuge ng Iran. Ang Israel ay matagal nang nagsasabi na hindi nila papayagan ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon. Para sa Israel, ito ay isang existential threat o banta sa kanilang buhay bilang isang nasyon. Ang pahayag ng Israel na magpapakawala pa sila ng mas matinding pag-atake anumang oras ay dapat nating seryosohin. Ang Israel ay mayroong isa sa pinaka-advanced na air force sa mundo. Ang kanilang mga F-35 fighter jets ay hindi nakikita sa radar at kayang pumasok sa teritoryo ng Iran nang hindi namamalayan. Ang banta nila ay hindi lang pananakot. Ito ay isang babala na ang susunod na target ay maaaring ang mga pamunuan na mismo sa Tehran o ang iba pang mga lihim na base militar sa ilalim ng lupa. Ang sitwasyong ito ay parang isang domino. Kapag ang isa ay natumba, susunod na ang lahat. Kaya naman ano ang epekto nito sa atin? Mga kahistoryador, marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa Middle East, di ba? Kapag lumala ang giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, hindi lang ang Iran ang madadamay. Ang buong rehiyon ay magiging isang malaking battleground. Ang mga missiles ng Iran ay kayang umabot sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar, mga bansa kung saan libu-libo ang ating mga OFW. Bukod dito, ang presyo ng gasolina sa Pilipinas ay tiyak lalo pang tataas. Isipin nyo, kung ang Hormuz Strait ay magiging isang war zone, walang barko ng langis ang maglalakas loob na dumaan doon. Ang resulta ay kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin sa ating bansa. Ito ang realidad ng giyera sa modernong panahon. Kahit malayo tayo sa putukan, damay tayo sa gutom at hirap. Aminin man natin at sa hindi, ang Iran ay hindi isang maliit na bansa na madaling matatalo. Ang Iran ay mayroong napakalaking arsenal ng mga ballistic missiles at drones. Nakita natin sa mga nakaraang buwan kung paano nila nagawang atakihin ang mga base ng Amerika. Ang kanilang axis of resistance na kinabibilangan ng Hezbollah sa Lebanon at mga Houthi sa Yemen ay maaaring magbukas ng iba't ibang front sa giyera. Ibig sabihin, habang nakikipagbakbakan ang Amerika laban sa Iran, aatake naman ang mga grupong ito sa Israel at sa mga barko sa Red Sea. Ito ang tinatawag nating multi-front war. Napakahirap nitong pigilan dahil kalat ang kalaban. Ang pagpapadala ng 2,500 Marines ng Amerika ay maaari ring tingnan bilang isang paghahanda para sa isang buffer zone. Maaring plano nilang kumuha ng isang bahagi ng lupa sa baybayin ng Iran para doon ilagay ang kanilang mga kagamitang pandigma. Ang bawat sundalong Amerikano na tatapak sa lupa ng Iran ay magiging target ng libu-libong kamikaze drones. Ito ay magiging isang madugong labanan na maaaring tumagal ng maraming taon. Ang papel ng United Kingdom dito ay napaka-importante rin. Ang UK ay mayroong mga base sa Cyprus at iba pang bahagi ng Middle East. Ang pagpayag nilang gamitin ang kanilang mga base ay nagbibigay sa Amerika ng higit na maraming direksyon kung saan sila maaaring umatake. Hindi na lang sila aatake mula sa mga carrier sa dagat. Ngayon, maaari na silang umatake mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Ang alyansang ito ay nagpapakita na ang Western powers ay nagkakaisa sa layuning pabagsakin ang rehimeng Iran. Ngunit ang tanong, ano ang gagawin ng Russia at China? Alam natin na ang Iran ay may malapit na ugnayan sa dalawang bansang ito. Kung magpapasya ang Russia o China na tulungan ang Iran, dito na papasok ang senaryo ng World War III. Sa ngayon, ang Israel ay nananatiling nasa high alert. Ang kanilang mga mamamayan ay inutusan na maghanda sa mga bomb shelters. Ang kanilang mga missile defense systems tulad ng Iron Dome at Arrow ay naka-activate na lahat. Inaasahan nila ang ulan ng missiles mula sa Iran at sa mga galamay nito. Ang Israel ay hindi natatakot na mag-isa sa laban na ito, pero sa pagkakataong ito, kasama nila ang pinakamalakas na militar sa mundo, ang Estados Unidos. Ang pagsasama ng dalawang puwersang ito laban sa Iran ay isang nightmare scenario para sa rehiyon. Para sa ating mga kababayan, kailangan nating maging handa. Hindi ko sinasabing magpanik tayo, pero dapat tayong maging mulat sa nangyayari. Ang presyo ng kuryente, pagkain at transportasyon ay nakadikit sa sitwasyon sa Middle East. Kung magtatagal ang gyerang ito, kailangang magkaroon ang ating gobyerno ng matatag na plano. Para sa ating energy security, kailangan din nating isipin ang kaligtasan ng ating mga OFW. Ang tanong, handa na ba ang Pilipinas? Mayroon bang sapat na barko o eroplano para ilikas sila kung sakaling maging ganap na war zone ang buong Saudi Arabia at UAE? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!